Isda! Isda kayo dyan! Masariwa pa sa inyo! Sigaw ni Allen sa maingay na palengke ng barangay Dinadiligan. Kahit na halos kasisili pa lang ng haring araw, ay maingay at matao na ang palengke. Hindi akalain ni Allen na magagamay niya ang ganitong buhay sa kabila ng pagiging laki niya sa layaw. Nag-iisang anak siya ng mga tsuwa na nagpapabalik-balik lamang sa Pilipinas dahil sa malaking pagawaan nila ng mga laruan na nagsusupply sa iba't ibang reseller sa buong bansa. Kung tutuusin, ay pangatlong buwan pa lamang niya rito sa baryo, ngunit mas nais niyang mamuhay kung saan kontrolado niya ang lahat. Madalang lamang niyang maramdaman yon sa napakastriktong mga magulang. Kung hindi siguro dahil sa kaibigan niyang si Fiona na siyang nagdala sa kanya rito upang magbakasyon noon, ay hindi niya alam kung saan makakatagpo sa kanyang kapalaran. Nagpaikli ng buhok at sa unang pagkakataon ay nasusuot niya ang kanyang nais na suoting damit. Allen, ganda! 3 kilong bungus nga! Biglang saad ni Nanay Josefa, kaibigan ng kanyang among si Nanay Agnes. Nako, Nay! Dahil tinawag niyo akong maganda, may free na pong paglilinis. Saad ni Allen at natawa. Sa kabila ng tomboyin niyang pananamit, ay talagang tinatawag pa rin siyang maganda o kaya naman chinita. At para kay Allen, ay ayos lamang naman yon. Ikaw talaga, hindi ba talaga namang libreng linis dito? Binubola mo ako eh. Sige, 3 kilo lang pang sinigang. Tumatawa nitong saad, kaya natawa na rin si Allen. Nako, Nanay Josefa! Huwag kayong palilin lang sa kagandahan ni Allen. Bolera yan! Sigaw ni Mang Temyo. Katabi lamang ng kanilang pwesto. Kung tutuusin ay namamasukan lang naman si Allen sa mag-asawang matanda na at hindi na madalaw ng kanilang mga anak. Ngayong araw ay si Allen lamang ang natira sa pwesto, lalo pat tuwing linggo ay nilalaan ng mag-asawang kanilang araw sa Panginoon kaya tsak na sa simbahan ang mga yon. Oh, Mang Temyo naman, huwag po kayong mang-agaw ng customer. E dedemanda ko kayo eh. Biro ni Allen. Bakit? Totoo naman. Marami kang customer na lalaki pero binabasted mo naman. Asik pa ng matandang lalaki. Kasalanan ko ba kung lalaki rin ako? Natawa si Nanay Josefa at Mang Temyo dahil sa kakulitan ni Allen. Kapag dito ka palaging bumibili, Nanay Josefa, siniswerte talaga ang pwesto na to. Ikaw po yatang lucky charm nila Nanay Agnes eh. Nakatira rin lamang siya sa paupahang apartment ng kanyang mga amo. Nako, narinig ko na yung sinabi mo sa unang customer mo ngayong araw. Saad ni Mang Temyo, dahilan ng pag-irap sa hangin ni Allen samantalang tumatawa lamang si Nanay Josefa. Habang hinihintay, malinis ni Allen ang kanyang binili. Basag trip ka talaga, Mang Temyo. Kanya-kanya tayo ng trip dito. Asik ni Allen at pinagpatuloy ang ginagawa bago muling kinausap si Nanay Josefa. Ang dami mo naman po yatang pinamili. Bakit po? May bisita ba sa inyong bahay? Makikikain po ba ako? Tumawang matanda. May pwesto rin kasi ito di kalayuan sa pwesto nila ngunit mga gulay, prutas at mga bigas naman ang binebenta nito. Magkapitbahay lamang din sila. Naku, may bisita si Johan ay kay Gwapo Allen. Baka kalimutan mong babaeng nais mo kapag nakita mong kaibigan ng apo ko. Saad ni Nanay Josefa at humagikgik pa na parang teenager na kinikilig. Idala mo rito ng mausgahan ko, Nay Josefa. Aba, sinasabi ko naman sa inyo. Baka naman hindi pa umubra sa akin yan ng suntukan eh. Ay sus, napakayabag mo Allen. Sa payat at liit mong yan. Lilipad ka lang sa isang tulak lang sa'yo eh. Singit na naman ni Mang Temyo at tumawa. Bitter lang po kayo kasi binasid ko yung anak nyo. Natawa na naman si Nanay Josefa sa bangayan ng dalawa. Naku, talagang kay Gwapo Allen. Nasa Mindoro raw ang mga magulang at nais makahanap ng trabaho rito sa atin. Minsan kapag nagsimula nang magtrabaho sa akin ay uutusan kong maglagi rito upang makita mo naman na hindi lang ang apo ko si Johan ang gwapo sa paningin mo. Kwento ng matanda kaya naman tumango na lamang si Allen at natawa sa papuri ng matanda sa apo nitong si Johan
dahil hindi naman siya interesado sa mga kauri ni Adan. Sige na nga, at para may makalaro kami nila Johan sa basketball. Natawa si Nanay Josefa at minayaran ang kanyang binili kay Allen. Isang maingay at magulo ang naging buong umaga ni Allen. Matapos kasi ni Nanay Josefa ay may mga customer talagang hindi makaintindi sa presyo ng mga karne at isda, kaya kahit na mahaba ang pagtitimpi ni Allen ay paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng kaaway. Hindi naman kasi palaging customers are always right. Lalo't ang ibang customer ay akala mo entitled sa buhay kung tratuhin ang mga katulad niya. Doon napagtanto ni Allen na mahirap talagang mabuhay kung laki ka sa hirap. Mas naging bukas ang isip niya sa mga sitwasyong ngayon pa lamang niya nararanasan. Kinahapunan nang magsasara na ng pwesto si Allen at lumapit sa kanya si Johan. Allen, pinapaabot ni Inang. Saad ni Johan. Isang Tupperware yon na may lamang bibingka. Nagluto siya, ipaabot ko raw sa'yo. Saad pa ng apo nitong si Johan, kaya naman naningkit ang mga mata ni Allen. Nanliligaw ka lang yata eh. Biro ni Allen bago tinanggap ang inaabot ni Johan sa kanya bago tuluyang kinandado ang pinaglalagyan nila ng mga karne sa ilalim. Buti na lamang talaga at umabot ang pinag-orderan nila ng yelo kanina, kundi masisira ang mga karne nila kinabukasan. Ang yabang mo talaga. Minsan, laro tayo ulit ng basketball. Para naman mag-enjoy si Nathaniel dito. Asik ni Johan. Oo nga pala. Sino naman yung Nathaniel? Ikaw baka syota mo talaga yung inililihim mo lang kay Nanay Josefa. Baliw ka, Allen. Ikaw nga ang gusto ko eh. Asik sa kanya ni Johan, kaya inirapan na lang niya ang binata. Ay, pasensya ka. Parehas tayong dalawa na kipay ang nais. Tigil-tigilan mo ako riyan. Inirapan na lang din ni Johan si Allen. Mapapalambot ko rin yung puso mo, Allen. Pursigidong saad ni Johan. Yun ay kung kaya mo. Hindi alam ni Allen kung bakit lapitin siya ng mga lalaki. Ipinagsawalang bahala na lamang yon ni Allen at umuwi sa kanyang apartment upang magpahinga na dahil tiyak na bakbakan na naman ang kanyang kakaharapin kinabukasan. Isang maingay na umaga sa palengkeng bumungad sa umaga ni Allen kinabukasan. Sa likod ng kanilang stall, naglilinis siya ng mga isda, sinasalang ang mga karning baboy at manok, habang ang mga mamimili ay dumadaan at tinitingnan ang kanyang mga paninda. Isda! Karne! Sariwa pa sa inyo! Bili na kayo! Isda! Isda! Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay may humarang sa kanyang harapan at doon pa yata piniling magpahinga, dahilan kung bakit naharang ang pwesto nila Allen lalo pat puno ang trolley nito ng mga bigas. Bossing, baka gusto mong tumabi. Naharangan ng paninda ko. Magalang na saad ni Allen. Wait lang, nakita mong nagpapahinga eh. Pabalang nitong sagot sa kanya kaya natigilan si Allen. Samantalang si Nathaniel nakasisimula pa lamang sa pagiging kargador sa negosyo ng lola ni Johan ay wala sa mood. Nalasing siya sa pinatikim na lambanog ni Nanay Josefa kagabi. Dahil ayaw ni Nathaniel na mapahiya sa pamilyang kumukup-kup sa kanya ay nagtrabaho na siya agad kahit na hindi siya sanay sa mabibigat na gawain. Kilala si Nathaniel bilang isang kalog na tao, palatawa at hindi masyadong maingat. Subalit sa kinalakihang karangyaan ay pagod na siyang sumunod na parabang wala siyang karapatan na makapag-isip. Ngayong napadpad siya sa baryo Dinadiligan ay umaasa si Nathaniel ng bagong buhay, tahimik na buhay. Habang nagde-deliver siya ng bigas sa loob ng palengke ay napagod siya at talagang masakit na ang braso niya. Subalit na inis si Nathaniel nang may sumita sa kanyang wrapper. Mukha kasi itong wrapper sa maluwag na t-shirt na suot at mahabang pajama. Para nga itong matutulog. Maganda ito pero mukhang mataray kaya mas nadagdagan ang inis na nararamdaman niya dahil tila sumakit lalong ulo niya. Nandito lang din naman siya para i-deliver ang order daw nung Allen.
Gusto niya ngang kutusan si Johan dahil iniwan na lamang siya bigla at hindi alam ni Nathaniel kung saan ang pasikot-sikot ng loob ng palengke. Hoy, nahaharangan sabing pwesto namin eh. Ay, sorry. Sorry Sagot ni Nathaniel, habol ang hininga at patuloy na humihikab. Ang tare-tare pa nitong babaeng nasa harapan niya. May kilala ka bang Allen? Tanong ni Nathaniel. Ako yun. Ikaw pala yung tinutukoy ni Johan at Nanay Josefa na pinaiyak si Johan. Nangunot ang noo ni Allen at nayabangan sa lalaking nasa harapan. At sino ka naman? Sikat yata ang pangalan ko. Masyado ka namang high blood. Bulag yata si Johan. Bakit naman siya magkakagusto sa'yo? Mas lalaki ka pang manamit kaysa sa amin. Nainis si Allen sa kahambugan ni Nathaniel. Ngayon niya lamang nakitang pagmumukha nito. Pupurihin pa sana niya dahil aaminin naman niyang may itsura ito subalit mayabang. Ayaw na ayaw pa man din ni Allen sa mga mayayabang na lalaki. Umalis ka na nga lang sa harapan ng pwesto namin. Kay aga-aga, minamalis mo mga paninda namin. Ano ba yan, Allen? Kaya aga-agay, naninigaw ka na naman. Si Johan ba yung kaaway mo? Tanong ni Mang Temyo, dahilan kung bakit napairap sa hangin si Allen. Hindi na nakatiis si Nathaniel at sumingit ng isang joke. Hindi ba't mas maganda kung babatiin mo naman ako ng maayos, miss? Tingnan mo po tong babaeng to, tatay. Tumigil lang saglit sa harapan ng pwesto inaaway na ako. Alam kasi ni Nathaniel na itong tinutukoy ni Johan sa kanya nung nagdaang gabi na crush daw nitong tomboyin. Ewan nga ni Nathaniel kung bakit dito nagkagusto ang kaibigan. Aba, Mang Temyo, kilala mo bang adik na to? Nakakagulat na, alam niyang pangalan ko. Ikaw si Nathaniel? Yung naikwento ni Nanay Josefa na kaibigan ni Johan? Tanong ni Mang Temyo kay Nathaniel at agad naman siyang ngumiti at kumindat pa kay Allen. Ako nga po, Tatay Tems. Ngayon na ang unang araw ko bilang kargador nila Johan. Nandito lamang naman ako upang mag-deliver ng bigas sa nagngangalang Allen. Hindi ko naman nakalain na susungitan ako ni Miss Beautiful. Mas lalong nagliyab sa galit si Allen dahil sa pinagsasabi ni Nathaniel sa kanya. Ibaba mo na nga rito yung sako ng bigas at umalis ka na. Feeling close ka? Hindi naman kita kilala. Mas lalong natawa si Nathaniel. Wala pang nagsungit sa kanya sa tanang buhay niya kaya naman nakakagulat na isang taga-baryo lamang ang hindi matitinag sa kagwapuhan niya. Siya yata si Nathaniel Gamora na hindi tumatanggap ng hindi nasagot mula sa isang babae. Nagkatinginan sila ni Allen. Hindi naman mapagkakailang maganda ito subalit natatawa talaga siya sa pang-hip-hop na kasuotan ng babae. Literal na tomboyin at hindi yata alam gumamit ng kolorete sa mukha. Ano na? Titig na titig ka dyan? Naka-hike ka ba? Umiling si Nathaniel at ibinaba ang bigas sa loob ng pwesto nila Allen. Nang pinapaalis na siya ng dalaga, ay nakita niyang isang suman sa lamesa nito kaya kinuha niya yon at kinagatan. Hoy! Umagahan ko yan! Halos mamula si Allen sa inis dahil sa kakapalan ng pagmumukha ni Nathaniel. Ngayon pangalan niya ito nakilala ay bad shot na agad ang lalaki sa kanya. Nakain ko na eh. Bayad mo na sa kasungitan mo sa akin. Inirapan ni Allen si Nathaniel at hinawakan sa braso dahilan kung bakit tila napaso si Allen sa tigas ng braso ni Nathaniel. Halatang batak sa pangangalaga ng katawan dahil sa muscle nito. Kahit na may kakaibang kuryente ang dumaloy sa katawan ni Allen dahil sa binata, ay mabilis niyang itinulak papalabas sa kanilang pwesto si Nathaniel. Sabihin mo kay Johan, huwag ka nang magpapakita sa akin. At kung sakaling kailangang magpa-deliver sa pwesto na to, si Johan ang magdala. Ayokong makita niyang pagmumukha mo. Galit na asik ni Allen. Tumatawa lamang na umalis si Nathaniel. Ito yatang malas sa umaga ni Allen dahil matumal ang benta niya na madalang na mangyari, lalo pat mabilis maubos ang mga paninda niya. Hindi pa sumasapit ang hapon. Isda! Karne! Sariwang-sariwa!
Sigaw ni Allen nang biglang sumulpot si Johan at ang hambog na Nathaniel na yon sa harapan niya. Hi, Allen! Nakangiting bungad ni Johan at may dala pang bulaklak. Imbis na si Johan ang irapan ni Allen, ay si Nathaniel yon na nakangisi na parang aso. Ang init-init ng dugo niya kay Nathaniel talaga. Malas to sa buong araw niya. Hindi pa ako patay kaya itago mo na muna yung bulaklak mo, Johan. Baka kayo pa niyang aso mong kasamang maunang maibaon sa hukay o hindi kayo aalis sa harapan ko. Napakasungit mo naman, Allen. Nandito lang din naman ako para ipakilala tong si Nathaniel. Tumatawang saad ni Johan at nakipag-apir pa kay Nathaniel. Grabe ka naman talaga sa akin, Allen. Nireregla ka ba? Biro ni Nathaniel, kaya naikuyom ni Allen ang kamao niya dahil sa inis. Hindi kayo aalis? Nagpipigil si Allen ng galit, lalo pat nakakahiya sa mga kalapit niyang pwesto ngunit kinakalabit talaga ni Johan at Nathaniel si Anger. Nandito lang kayo para manggulo. Isa pa, wala akong pakialam kung sino yung kasama mo. Nagtawanan lang si Johan at Nathaniel dahil nabibilib si Nathaniel kay Allen. Hindi niya akalain na makakakilala siya sa isang baryo na kasing sungit ni Allen. Akala ko ba mabait tong crush mo, Johan? Wala naman akong sinabing mabait. Ang sabi ko maganda. Agarang saad ni Johan kaya napataas ang kilay ni Allen at malakas na ibinaon sa chopping board ang hawak na itak. Sabay na napatingin doon si Johan at Nathaniel. Alis kayo o. Matutulad kayo sa mga karne sa harapan nyo. Nagkatinginan si Johan at Nathaniel. Kaya aga mo naman kasing umakyat ng ligaw, Johan. Singit ni Mang Temyo kaya agad na nalipat ang nanlilisik na mga mata ni Allen kay Mang Temyo. Agad na nagtaas ang dalawang kamay niya si Mang Temyo, senyales ng pagsuko. Wala akong ginagawa sa iyo, Allen. Takot na saad ng matanda. Umalis na nga kayo. Mga malas kayo sa paninda. Agad na umalis sila Johan. Ayaw pa nga ni Nathaniel dahil gusto pa niyang kulitin si Allen ngunit hinihila na siya papalayo ni Johan. Kinagabihan ay naglinis lamang ng katawan niya si Allen nang makarinig siya ng gitara. Nakakunot ang noo niyang sinilip sa bintana ng maliit niyang apartment kung sino ang mga nagigitara sa labas at halos malaglag ang panga ni Allen sa gulat nang makita niya si Johan at Nathaniel. Alam niyo, hanggang gabi pinagtitripan niyo akong dalawa. Sigaw ni Allen. Imbis na nagpapahinga siya ay may mga ungas sa labas ng bahay niya. Sinabi ko naman kasi sa iyo, Nathaniel, na bad idea ang umakyat ng ligaw ng gabi. Hindi naman tayo sinaunang tao na may paharana pa. Sabi ni Johan na halatang kinakabahan at patingin-tingin sa bahay nila Nanay Agnes. Sabi na nga ba ni Allen pakana naman ni Nathaniel, lalo sa tagal nilang magkakilala ni Johan ay hindi ito nangahas na gambalain siya katulad na lang ng ginagawa ng mga ito sa kanya ngayon. Napakatorpe mo naman, Johan. Sinabi ko naman sa'yo na uubra to. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Panunulsol ni Nathaniel dahil na rin sa kadahilanan na gustong-gusto niya talagang pagtripan si Allen. Mukha kasing inis na inis sa kanya ang dalaga. Mahiya nga kayo kay Nanay Agnes. Nagpapahinga na sila tapos manggagambala kayo. Lalo't nasa itaas na bahagi lang ng apartment niya ang bahay ng mga amo. Isang kanta lang tapos aalis na kami, Allen. Mahinang saad ni Johan bago tumingin kay Nathaniel dahilan kung bakit muli nitong pinagtugtog ang gitarang daladala. Dahil hindi nakatiis si Allen ay kumuha siya ng isang palangganang tubig at mabilis na binuhos iyon kila Johan. Magsilayas nga kayong dalawa! Natatawa naman si Nathaniel na tumakbo at iniwan si Johan, kaya naman napahawak sa noo niya si Allen. Akala ni Allen na matitigil ang kanyang problema ngunit mukhang habang nandyan si Nathaniel ay sunod-sunod na kamalasan ang mangyayari sa kanya. Halos isang buong linggo siyang ginugulo ni Johan at Nathaniel. Halos mamuti ng buhok niya kakasuway sa dalawa, lalo pat hindi lumipas ang araw na hindi niya nakikita ang dalawa. Si Allen habang siya ay nakatayo sa kanyang pwesto.
Good morning, Allen. Sutil na bungad ni Nathaniel bago kumindat sa babaeng bumibili kay Allen ng isda. Ano na naman bang kailangan mong visit ka? Nakataas ang kilay na tanong ni Allen. Pinapakalma ang kanyang sarili dahil ayaw niyang makipagbangayan dito. Sa nakalipas na linggo ay nakita ni Allen kung paano landiin ng mga babae si Nathaniel dahil siguro nabighani sa taglay nitong kagwapuhan. Subalit isang buwisit sa buhay ni Allen si Nathaniel, lalo pat ito'y mahangin at may pagkahambog. Mayabang dahil akalay makukuha nito ang mga babaeng mga dalaga sa kanilang bayan. Wala pa akong ginagawa, Allen. High blood ka na naman sa akin agad. Isa ka kasing salot. Wala ka pang ginagawa, nainis na akong sobra sa'yo. Hi, miss. Kapag bibili ka ng bigas, sabihin mo lang sa akin. Naging mapait ang mukha ni Allen na makipaglandian si Nathaniel sa babaeng bumibili ng isda sa kanyang kanina. Napairap siya nang makita niyang tumawa si Nathaniel bago muling tumingin sa kanya. Nandito ko para singilin si Nanay Agnes, yung 2 kaban na bigas. Padabog na inabot ni Allen ang bayad kay Nathaniel na titig sa kanya. Nang magtamang paningin nilang dalawa ay inirapan niya lamang ito dahilan ng malakas nitong pagtawa. Tingnan mo ang isang yon! Ibang-iba yata ang nagiging nobya. Chismosong saad ni Mang Temyo nang makaalis si Nathaniel. Umirap si Allen sa hangin bago inayos ang bimpo sa kanyang leeg. Pakialam ko naman sa lalaking yun. Binayaan nga ng bayag, babaero naman. Akala niya ba'y nakaka-cool yun? Natawa si Mang Temyo bago sumagot. Alam mo, noong kabataan ko, kasing gwapo ko ni Natnat. Nagkaroon na nga ng palayaw si Nathaniel dahil nga palagi ng laman ng palengke. Okay, Mang Temyo. Kunwari ay naniniwala ako. Nagtawanan silang dalawa subalit hindi mapigilan ni Allen na mapaisip kung bakit todo na lang ang pagtulak ni Nathaniel kay Johan na ligawan siya. Ayaw niya nga lalo pat may pusong lalaki siya. Kinahapunan ay mukha na naman ni Johan at Nathaniel ang bumungad sa kanya. Pwede bang magpahinga muna? Tinatamad akong maglakad, Johan. Dito na muna tayo tumambay kay Allen. Nagsa-cellphone lang naman siya. Dinig niyang asik ni Nathaniel, pero pinilit ni Allen ang sarili na hindi pansinin si Nathaniel. Nagpapapansin na naman kasi sa kanya. Dito na naman. Guguluhin na naman natin si Allen. Baka hindi na basta tubig ang ibuhos sa atin, Natnat. Mahina ngunit dinig ni Allen na sabi ni Johan. Talagang hindi na basta tubig. Ano na naman ba yun? Nakakunot ang noong tanong ni Allen, kaya muli niyang nakita ang pagngisi ni Nathaniel bago muling tumingin sa mga mata niya. Allen, may bagong chicks daw sa kabilang baryo. Sa amin ba o sa'yo muna? Tumatawang tanong ni Nathaniel kaya napataas ang kilay si Allen. Sa'yo na lang, mukhang mauubusan ka ng babae kung magpalit kay. Pambabara ni Allen dahilan kung bakit mas naaliw si Nathaniel sa dalaga. Iba talaga si Allen, hindi makuha sa mga biro niya. Nang sakit mo namang magsalita, Allen. Akala mo hindi dinudugong tomboy eh. Binaton ni Allen si Nathaniel ng ballpen na agad na tumama sa ulo ng binata. Natawa si Johan dahil sa bangayan ng dalawa. Nagsalita ang lalaking maasim. Doon na offense si Nathaniel. Kahit nga pagpawisan siya maghapon, alam niyang mabango pa rin siya lalupat malinis siya sa pangangatawan niya. Hoy, Allen na nagpapanti. Hindi ako mabaho ah. Natawa si Allen dahil halatang galit sa mukha ni Nathaniel habang nakatingin sa kanya. Magsitigil na nga aking dalawa. Allen, laro tayo basketball mamaya. Dating gawi. Ang matalo siyang manilibre ng fishball. Suway ni Johan sa dalawa dahil mukhang nag-aaya si Nathaniel ng suntukan. Sus, ikaw pa ang nag-aya ng basketball. Palagi ka namang talo kapag sa akin. Napailing si Nathaniel sa kayabangan ni Allen. Hindi pa nga niya nakitang naglaro ito kaya hindi niya mahusgahan. Hindi naman akong lalaban eh. Si Nathaniel. Magaling siya maglaro kaya baka matalo ka niya.
Tumatawang saad ni Johan at inakbayan pa si Nathaniel. Mayabang namang napahawak si Nathaniel sa kanyang ilong at nagpapapoging humarap kay Allen. Baka hindi mo natatanong, Allen. Dati akong naglalaro nung college days. Umasim naman ang mukha ni Allen sa kayabangan ni Nathaniel. Walang nagtatanong. Sige, mamayang 5:00, dating gawi. Masaya namang nag-apiran si Nathaniel at Johan. Kinahapunan ay natuloy ang laro nila Allen. Ewan ba niya kung bakit may mga babaeng nag-cheer pa kay Nathaniel. Napakalandi talaga. Bubulong-bulong na saad ni Allen dahil nakita niyang kinakawayan ni Nathaniel ang grupo ng kababaihan na mukhang may gusto sa binata. Paano ba yan? Ang mga hindi tunay na lalaki, hindi habulin ng chicks. Pangaasar ni Nathaniel kay Allen habang naghahanda sa laban nila. Ang mga tunay na lalaki, hindi naglalaro ng feelings ng mga babae. Natawa si Nathaniel dahil hindi talaga mauubusan ng salita si Allen. Mas nawiwili na siyang pikunin si Allen dahil napakaganda nito kapag naiinis. Nagsimula silang maglaro at aaminin ni Allen na magaling si Nathaniel na maglaro. Halos hindi siya makapuntos ng maayos dahil bantay sarado siya ng binata. Hindi ito si Johan na madali niyang natatalo pagdating sa laro. Dahil sa inis ay ibinato niya ang bola sa gitna ng mga hita ni Nathaniel at nagulat na lamang siya nang bigla itong dumaing at napahiga habang nakahawak sa pagkalalaki nito na parabang nasasaktan. Namula agad si Nathaniel dahil sa sakit. Nagsitakbuhan naman ang mga babaeng may gusto yata rito upang tingnan kung ayos lang ba to samantalang malakas na natawa si Allen. Ano raw yun? Hindi mapigilan ni Allen dahil sa wakas ay nakaganti rin siya kay Nathaniel. Kapag hindi ako nagkaanak, kasalanan mo. Sigaw ni Nathaniel na nakahiga pa rin sa court samantalang tumatawa pa rin si Allen na lumapit kay Johan na umiiling. Dapat lang sa'yong wag nang magkaroon ng lahi. Baka mahawa lang sa kahambugan mo. Lagot ka sa akin mamaya, Allen. Intindihin mo na muna yung maliit mong alaga. Natawa si Johan sa sinabi ni Allen. Anong maliit? Sinong maliit? Ikaw nga, walang bayag. Okay lang. Ayoko rin namang magkaroon. Kung kasing liit lang din ang sayo. Nainis si Nathaniel sa insultong yun ni Allen. Hell, his Junjun is size XL for freaking sake. Lahat ng dumaan na babae sa buhay niya ay satisfied sa naging performance niya sa kama kaya hindi siya makakapayag na insultuhin siya ng tomboy na hindi pa naman nakikita ang kanyang pagkalalaki. Hindi siya makakapayag. Ilang araw na ang lumipas. Habang patuloy ang trabaho sa palengke, si Nathaniel ay nakakaramdam ng ibang uri ng koneksyon kay Allen. Hindi na lang puro asaran ang nagiging dahilan ng kanyang pagpapapansin sa tigasing dalaga. Matagal ka na bang may gusto kay Allen? Tanong ni Nathaniel sa kalagitnaan ng pahinga nilang dalawa ni Johan. Ha? Oo. Simula nung dumating siya rito, ilang buwan nang nakakaraan. Crush ko na yun. Saad ni Johan. Hindi nahihiyang ipaalam ang nararamdaman niya para kay Allen kay Nathaniel, lalo pat tinutulungan din siya nitong mas papalapit kay Allen. Paano kapag hindi ka naman niya gusto? Hindi alam ni Nathaniel kung bakit ganon ang naitanong niya kay Johan. Kahit pa ba kung tutuusin, ay sinagip nito ang buhay niya nung mapadpad siya sa lugar na to na hindi man lang niya sigurado kung anong kahihinatnan ng kanyang buhay. Malaking utang na loob niya kay Johan. Kung wala ito, baka bumalik lamang siya sa magulong buhay niya sa Maynila, kung saan hindi niya hawak ang sarili niyang desisyon sa buhay. Baliw. Okay lang. Matagal ko na ngang tanggap na hindi ako gusto ni Allen. Ikaw lang tong pilit na pilit. Natatawang saad ni Johan, kaya natawan na lamang si Nathaniel. Hindi mawari ni Nathaniel kung bakit natuwa siya sa sinabi ni Johan. Hoy, baka naman gawing mong babae mo si Allen ha. Sinasabi ko sa'yo. Nahihimigan ang babala sa tinig ni Johan. Baliw,
Hindi, mas lalaki pa nga yun sa atin. Johan! Johan! Humahangos na pumasok sa loob ng pwesto si Nanay Josefa. Inang, bakit? Tanong ni Johan dahil sa kaba. Napatayo na rin si Nathaniel dahil sa pagkaalarma. Napapaaway sa mga kalalakihan si Allen doon! 4 na lalaki! Sigaw ng matanda kaya walang pagdadalawang isip si Nathaniel na tumakbo papunta sa pwesto nila Allen. Dinig agad ni Nathaniel ang boses ng mga kalalakihan na nakaharang sa pwesto nila Allen. Anong pinagsasabi mong nandaya kami? Inabot ko na nga sa 1,000. Tatanga-tanga ka kasi! Saad ng lalaking tad-tad ng tattoo sa katawan. Parang kasing edadan lamang ni Mang Temyo. Boss, hindi ka pa nga nagbabayad. Paanong inabot mo wala pa naman po akong buong 1,000 sa kaha ko. Sinungaling naman po kayo katanda-tanda nyo na. Maangas na sagot ni Allen. Ano wala? Bobo ka yata Lalukuhin mo pa kami. Kung ipalo ko sa'yo itong karin na baboy. Sigaw ng kasamahan ng lalaking maraming tattoo. Boss, wala! Hindi natuloy ang sasabihin ni Allen nang biglang sulpot ni Nathaniel at Johan at bigla-bigla na lang pumasok sa pwesto niya. Mga bossing, mainit naman kayo masyado. Nakangiting saad ni Nathaniel ngunit inilayo niya lamang si Allen lalo pat kung sakaling magkakagulo ay hindi madadamay ang dalaga. Pagsabihan mo yung tomboy na yan Tatanga-tanga Sigaw ng lalaki kaya naikuyom ni Nathaniel ang kamao niya. Hinay-hinay sa pagsasalita, bossing. Malamig na saad ni Nathaniel at humarap kay Allen bago tinanong ang dalaga. Nagbayad ba? Umiling si Allen at masamang tumingin sa mga kalalakihan. Bossing, ang lalaki na ang katawan nyo. Nanggugulang pa kayo ng marangal na nagtatrabaho. Malamig ang pagkakasabi ni Nathaniel at sinanyasan si Johan na humanda. Maging si Mang Temyo ay naghihintay lamang ng magandang tiyempo. Nang susuntokin na sana siya ng isa sa mga kalalakihan, ay agad niyang sinuntok ang leader ng mga ito kaya nagkagulong 4 laban sa 3. Nakisali na rin kasi si Mang Temyo. Nang makita ni Nathaniel na susugudin sana ng leader ng mga mandaraya si Allen, ay dali-dali siyang tumakbo pero nagulat siya nang sinuntok yon ni Allen at nakita niyang dumaing si Allen. Sa kabila ng bugbog ni Nathaniel sa buong katawan, maging sa mukha ay natawa siya dahil sa katapangan ni Allen. Bandang huli ay nagsiktakbuhan ang kasuntukan nila Nathaniel at tinakot silang babalikan sila. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Allen nang ginagamot na niya sila Nathaniel. Tapang-tapang mo naman kasi Allen. Bubulong-bulong na saad ni Johan na napuruhan sa rayot. Aba, kasalanan ko bang nabentahan ko yung mga mandurugas na yun? Hindi ka pa rin dapat nakikipag-away. Kahit gaano ka katapang, kung ganun kadambuhala ang kalaban mo, talo ka pa rin. Isa pa, kahit naman tomboy ka babae ka pa rin. Isang suntok lang sa'yo, taob ka. Sermon sa kanya ni Nathaniel kaya naman diniinan niya ang bulak na may gasa sa sugat nito sa gilid ng bibig nito. Agad na dumaing si Nathaniel at hinawakan ng kamay ni Allen. Aray ko naman. Ganyan ba ang tamang asal, ma'am? Ganyan ba mag-thank you, ma'am? Inirapan ni Allen si Nathaniel dahil sa inis. Salamat sa pagdating kanina. Mahinang saad ni Allen at hindi makatingin sa mga mata ni Nathaniel dahil nga tila nahihipnotismo siya sa titig ng binata sa kanya. Marunong naman palang magpasalamat. Kailangan pang pilitin. Napabuntong hininga si Allen nang magsalita si Johan malapit lang sa kanila. Ilibre mo na lang kami ng inumin, Allen. Muntik kaming namatay kanina. Tumatawang singit ni Johan. Tama naman kasi ito kaya tumango na lamang si Allen dahilan ng kasiyahan ng dalawa. Kinagabihan ay nagiinuman sila sa labas lamang ng bahay ni Allen. Hindi masyadong umiinom si Allen dahil nga lalaki pa rin naman ang mga kasama niya at hindi magandang tingnan kung may kipagsabayan pa siya kila Nathaniel. Kahit pala palagi silang magkaaway ni Nathaniel, ay maaasahan naman niyang binata sa mga kaguluhan katulad ng nangyari kanina.
Subalit, napasarap yata ang kwentuhan nila. Nang mawala si Johan, dahil saglit na tinawag ni Nanay Josefa, ay naiwan silang dalawa ni Nathaniel sa maliit na tambayan sa tabi lamang ng bahay na tinutuluyan ni Allen. Hindi ka taga rito, no? Mahinang tanong ni Nathaniel, dahilan kung bakit natigilan si Allen. Muling naalala ang pamilya niya. Kung tutuusin, ay nasasabik si Allen sa dati niyang pamumuhay, subalit ayaw naman niyang bumalik sa magulong mundo ng kanyang mga magulang. Sa kabilang bayan lang ako. Pagsisinungaling ni Allen at tinitigan ang gwapong mukha ni Nathaniel kahit na marami itong natamong sugat dahil sa gulo kanina. Ikaw, hindi ka rin naman taga rito. Natawa si Nathaniel at inubos ang laman ng Red Horse na alak. Hindi nga. Magulo ang pamilya ko. Palagi silang nag-aaway kaya umalis ako. Parehas na nagsisinungaling sa kanilang mga dahilan kung bakit napadpad sila sa baryo dinadiligan. May bala kang bumuo ng pamilya rito, Allen? Nilagok din ni Allen ang hawak na inumin bago kumuha ng bago at muling binuksan yon. Ayokong mag-asawa sa totoo lang. Umalis ako sa amin kasi hindi nila tanggap kung ano ba ako. Sabi pa nga nila na kaya lang daw ako ganito kasi hindi pa nakakatikim ng isang lalaki. Pagtatalik lang ba ang batayan upang malaman mong kasarian mo? Hindi alam ni Allen subalit sa unang pagkakataon ay may tao siyang nalabasan ng mga hinanakit sa buhay. Ako, kinailangan kong umalis kasi wala raw akong mararating sa buhay. Kaya dapat lang na mag-asawa na ako para naman may pagmalaki nila ako. Nalipat ang tingin ni Allen sa mga mata ni Nathaniel at halata sa binata na may mabigat na dinaramdam. Hindi niya akalain na may pinagdadaanan nito, lalo pat palabiro ang binata at walang araw na hindi siya pinagtripan. Sad boy ka naman pala. Umirap si Nathaniel kay Allen kaya natawa na lamang si Allen. Siguro nanghinayang sa kagandahan mong magulang mo kaya hindi ka nila natanggap. Ang ganda-ganda mo naman kasi. Natawa si Allen dahil sa papuri mula kay Nathaniel. Baka kaya ka nais na maikasal ang mga magulang mo dahil masyado kang babaero. Baka oras na para mag-settle ka sa isa. Natatakot siguro na magkaroon ka ng sakit. Usap pa naman din ng HIV. Sinisimulan mo na naman ako, Allen. Napuno ng tawanan nilang dalawa ang gabi kung saan sila unang nagkausap ng masinsinan. Tila ba pakiramdam ni Nathaniel at Allen na parehas lamang silang dalawa ng pinagdadaanan. Isang linggo na ang lumipas. Mas napalapit si Nathaniel kay Allen ngunit hindi nawala ang palagi nilang pagbabangayan. Ano ba yan, Allen? Umagang-umaga, nakakunot na naman yung mukha mo. Hindi mo ba nagustuhan ang kagwapuhan ko? 4:00 pa lang, oh. Kalmahan mo naman yung kapangitan na mukha mo. Ano pa nga ba namang aasahan ni Allen kay Nathaniel? Nandito na naman to para manggulo. Wala namang nagbago ron. Umalis ka nga. Baka malasin ako sa'yo. Birthday ni Johan. Inom daw. Tumango na lamang si Allen. Nadadalas din naman ang pagsasama nila ni Nathaniel at kahit hindi aminin ni Allen, ay alam niyang buong tiwala niya kay Nathaniel. Alam mo, Allen, bagay kayo ni Nathaniel. Biro ni Mang Temyo. Jesus, ang pangit nun. Mabilis sa sagot ni Allen subalit meron sa loob niya na hinahanap-hanap ang pangangasar ni Nathaniel sa kanya. Hindi na yata mabubuo ang araw ni Allen nang hindi siya inaasar ni Nathaniel. Kinagabihan, si Johan, Allen at Nathaniel ay magkakasama upang magdiwang ng kaarawan ni Johan. Isang simpleng salo-salo na puno ng tawanan, kwentuhan at ilang basong alak. Huwag kayo masyadong uminom. Bili ni Nanay Josefa nang iwan sila sa gazebo. Tumango lamang si Johan pero lasing na ito. Habang unti-unting nadarama ang init ng mga inumin, nagsimula ng magkahalong saya at kalasingan nilang tatlo. Isang sandali, si Nathaniel, sa ilalim ng kanyang kalasingan, ay nagdesisyong ihatid na si Allen dahil nagiging madaldal na ang dalaga.
Alam mo tong ngas na to, napakahambog. Lasing na saad ni Allen at dinuro pa si Nathaniel kaya napabuntong hininga si Nathaniel. Hinawakan niyang hintuturo ni Allen at pilit na ibinababa yon dahil mukhang susunggaban na siya ni Allen. Hindi mo kailangang turuin ang mukha ko. Suway ni Nathaniel. Pagtingin niya kay Johan ay tulog na ito sa malapad na upuan kaya napabuntong hininga si Nathaniel sa kabila ng kalasingan. Hindi nila natansya ang lambanog na nainom. Tumayo si Nathaniel at inalalayan si Allen na talagang kinuha pa ang baso at tuloy-tuloy ang paglagok. Muntik pa nga silang matalisod dahil sa kalasingan. Natatawa na si Nathaniel dahil pagewang-gewang sila ni Allen. Baliw, huwag kang ngang malikot. Iiwan kita rito. Pananakot pa ni Nathaniel pero lasing na talaga si Allen. Ang hirap kapag di ka tanggap ng magulang mo. Saka ka na magdrama kung matino na ang pag-iisip mo. Ang bigat mo, Allen. At kaya, kahit sa kalasingan, ay hinati din Nathaniel si Allen. Nang makapasok sa kwarto ni Allen, ay sumalubong ang mabangong amoy ng loob nun. Halatang maalaga sa katawan at sa kanyang kwarto si Allen dahil napakalinis ng bahay nito. Ay, napakabigat. Nagreklamo si Nathaniel nang maibaba na niya sa kama nito si Allen. Subalit nagulat si Nathaniel sa mga sumunod na pangyayari. Bigla siyang nahilo kaya naman saglit siyang naupo sa kama ni Allen. Nang balak nang umalis si Nathaniel ay nagulat siya sa biglaang pag-upo ni Allen. Ang init-init! Ang init-init! Sumigaw ito kaya napabuntong hininga si Nathaniel at inabot ang electric fan ni Allen at tinutok yon sa dalaga. Ngayon, natitig siya kay Allen. Kahit na malabo na ang paningin niya dahil sa kalasingan, hindi talaga mapagkakaila ang kagandahan nitong taglay. Sayang lang na parehas silang babae ang nais. Anak ng tukneneng. Allen, dati ka bang Bold Star? Napasigaw sa gulat si Nathaniel nang bigla na lang naghubad si Allen. Halos tawagin ni Nathaniel ang lahat ng santo, lalo pat mukhang init na init nga ang dalaga. Mamamatay na ako sa init. Umiiyak na to kaya kahit na nanginginig ang mga kamay ni Nathaniel ay inabot niya ang kumot nito at pilit na kinumutan ang hubad nitong katawan subalit inaalis lamang yon ni Allen. Napalunok si Nathaniel at umiwas ng tingin. May epekto ng alak ang katawan niya. Lasing silang pareho at hindi ito excuse upang pagnasahan si Allen. Sa kabila ng kabang nararamdaman ay sinubukan ni Nathaniel na umalis dahil nasilayan na niya ang buong pangitaas na bahagi ng katawan ni Allen. Natatago pala sa maluluwag nitong gamit ang magandang hubog ng pangangatawan nito. Maputing maputi na para bang kapag hinawakan mo ng mahigpit ay mamumula ang balat nito. Walang kapintasan. Hindi natuloy ni Nathaniel ang pagtayo sa kama ni Allen nang bigla na lang siyang hatakin ni Allen dahilan kung bakit napahiga siya sa kama nito. Mas natitigan niya ang namumulang mukha ni Allen sa kabila ng panlalabo na kanyang mga mata. This is wrong. Nathaniel whispered. Dahan-dahan niyang iniangat ang nanginginig niyang kamay at dinala yon sa pisngi ni Allen. Tila napaso siya kaya madiin siyang napapikit. Allen, you're so beautiful. Natigilan lang si Nathaniel nang salubungin ng mapupungay na mga mata ni Allen ang titig niya. Matagal silang nagtitigan at nang bumaba ang titig ni Nathaniel sa mapulang labi ng dalaga ay napalunok siya. Nathaniel? Sa isang iglap, hinayaan ni Nathaniel ang sarili niya sa nais itong gawin kay Allen. Hinalikan niya ang dalaga subalit nang ma-realize na maling ginagawa ay sinubukan niyang humiwalay sa mapusok nilang paghahalikan ni Allen. Subalit niyakap siya nito dahilan kung bakit
Hinayaan ni Nathaniel na tupukin sila ng init na kanilang halikan. Hinayaan ang mga pusong tumibok ng napakabilis para sa isa't isa. Hindi inisip ang mangyayari kinabukasan. Hinayaan ang anumang ninanais ng katawan nila. Kinabukasan, "Oh my God!" sigaw ni Allen. Napabalikwas naman sa bangon si Nathaniel dahil sa gulat. Ano? May kalaban? Parang nasa panaginip pa lamang si Nathaniel dahil naalimpungatan siya. Hindi namamalayan ni Nathaniel na bumaba ang kumot na siyang nagtatakip sa kanyang pagkalalaki, kaya naman nalipat ang tingin nila ni Allen sa buhay na buhay niyang sandata. Halos malaglag ang panga ni Allen nang masilayan ang malaking pagkalalaki ni Nathaniel, at dahil sa takot ay hindi niya namamalayan na hinampas niya yon ng unan dahilan ng malakas na pagdaing ni Nathaniel. Aray! Papatayin mo ba ako? Halos malaglag sa kama ni Nathaniel dahil sa sakit, samantalang nataranta naman si Allen at hindi nakakilos nang makita niyang pulang marka sa kulay puti niyang bedsheet. Doon lamang na-realize ni Allen na may nangyari sa kanilang dalawa ni Nathaniel dahil nga masakit ang buong katawan niya, lalo sa kanyang pagkababae, at parehas pa silang hubad-hubad ni Nathaniel. Umiyak si Allen dahilan kung bakit natigilan si Nathaniel at dahan-dahan na naupo sa kama nito. I'm sorry. It was my fault. Nathaniel whispered. Na-realize ang kalapastanganan na kanyang ginawa kagabi. Kung hindi lang din siya naakit at nadala sa masarap na halik ni Allen, ay hindi niya sana ito masasaktan at makukuhanan ng bagay na mukhang iniingatan nito. Napahawak si Nathaniel sa kanyang batok. Allen, handa akong managot kung nanay. Lumabas ka na muna, please. Halos malula si Allen at sumabog ang kanyang isip dahil sa nangyari. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Allen, alam kong hindi mo ako gusto at maging tulad ko'y babae rin ng... Muling hindi natapos ang naisabihin ni Nathaniel nang maunahan siya ni Allen. Buisit ka! Umalis ka na muna! Kung ayaw mong ipabarangay kita! Kahit nalabag sa loob ni Nathaniel, ay kinuha niyang nagkalat niyang damit at umalis sa bahay ni Allen. Hindi alam ni Allen kung paano lumipas ang araw na yon na hindi siya nababaliw. Pilit na inaalalang nangyari, subalit isa lang ang sigurado niya. Siya ang humalik kay Nathaniel ng gabing yon, kaya naman may parte na kasalanan niya kung bakit nauwi sila sa matinding pagtatalik ni Nathaniel. Lumipas ang 1 linggo. Hindi pumasok si Allen sa trabaho dahil nilagnat siya ng malala at napakasakit ng kanyang pagkababae. Mukhang nadali siya ng lacerations. Nakita niya ang pagkalalaki ni Nathaniel at hindi yon basta-basta. Nang may lakas na siyang pumasok, ay bumungad sa umaga niya si Johan. Uy, tagal mong nawala ah. Akala ko namatay ka na. Saad ng kaibigan, kaya napabuntong hininga si Allen. Buti na lamang at hindi nito kasama si Nathaniel. Nagkasakit lang ako. Maikling sagot ni Allen. Kung ganun, ay ayos ka na. Baka nasobrahan ka sa lambanog na nainom natin. Si Nathaniel din kasi, 1 linggo na ring hindi makausap ng maayos. Parang mga baliw kayo. Alam niyo ba yun? 1 linggo akong parang walang kaibigan. Sumbong ni Johan, kaya napabuntong hininga si Allen at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hindi nga niya alam kung anong mukhang ihaharap niya kay Nathaniel. Kinuha nito ang bataan. Ang pagkababae niyang matagal niyang iningatan. Nang maghapon ay nakita niya si Nathaniel na dumaan at may trolley na naglalaman ng bigas. Nagtamang paningin nilang dalawa, subalit si Nathaniel na ang unang umiwas. Pinagsawalang bahala na lamang yon ni Allen buong araw, pero hindi ipagkakailan ni Allen na tila nasaktan siya dahil biglang nawala ang pagiging makulit ni Nathaniel sa kanya. Siguro nga ay maganda rin na hindi na lang sila magpansinan na dalawa, lalo pat mahirap nga namang ibalik ang pagkakaibigang nalamatan dahil sa isang pagkakamali. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng kaarawan ni Johan,
Naramdaman ni Allen ng kakaibang lamig sa pagitan nila ni Nathaniel. Kung dati hindi sila mapaghiwalay, magkasama sa mga biro at tawanan, ngayon ay may pader na tila na itayo sa kanilang pagitan. Hoy, magsabi nga kayo ni Nathaniel. Ba't hindi na kayo nagpapansinan? Biglang tanong ni Johan nang mag-deliver siya ng bigas kila Allen. Dapat ay si Nathaniel subalit tumanggi ito sa kanya. Baliw, ayos lang kami. Mahinang saad ni Allen. Nahihimigan man ng lungkot ay pinilit niyang magpanggap sa harapan ni Johan upang hindi ito mag-alala sa kanya. Sa bagay, nililigawan nun si Yula eh. Yung bagong bukas na bigasan malapit sa pwesto namin. Baka kaya nawalan ng oras sa atin ng ungas na yun. Mas inuna pang babae kaysa sa mga kaibigan. Nagtatampong saad ni Johan, dahilan naman upang matigilan si Allen. May nililigawan siya? Na naman? Nagkibit balikat si Johan. Siguro, mukhang type rin naman siya ni Yula kasi palagi nasa pwesto at nakikipagdaldalan sa amin. Parang may pumiga sa puso niya nang malaman na may nililigawan ito. Isang araw, habang naglalakad si Allen papunta sa pwesto nila Johan, nakita niya si Nathaniel. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang isang babae. Isang tindera na malapit sa pwesto nila Johan. Ang babae ay may simpleng ngiti at si Nathaniel, sa unang pagkakataon ay may kaakit-akit ng ngiti na hindi para kay Allen, kundi para sa ibang babae. Masayang kumakain ng fishball sa gilid ng kalsada. Sa mga sandaling yon, parang may karayom na tumusok sa dibdib ni Allen. Hindi niya alam kung bakit, pero may sakit na nararamdaman siya. Umiwas ng tingin si Allen nang magtamang paningin nila ni Nathaniel. Babaero nga pala ang pagkakakilala niya sa binata. Ano naman ang gugustuhin nun sa kanya? Isa lamang siyang titibo-tibong babae. Sana pala, nilakasan kong pagkakahampas ko sa birdie niya para hindi na makatusok pa ng iba. Isang linggong lumipas at hindi na kayang pigilin ni Allen ang nararamdaman. Naharap siya kay Nathaniel sa isang tahimik na sulok ng kanto dahil nagsalubong doon ang landas nilang dalawa. Tumabi ka nga, parang harang ka sa daan. Nagulat si Nathaniel dahil sa biglaang pagsusungit ni Allen sa kanya. Ito na lang ulit ang pagkikita nila ng malapitan. Nakalihis naman ako ah. Pabalang nasagot ni Nathaniel. Totoong iniwasan niya si Allen sa pagkakaalalang mas makabubuti yon para sa dalaga, lalo pat alam niyang ayaw nitong nangyari ng gabing yon. Ayaw niyang sariwain ng kalapastangan ng ginawa niya rito, kaya kung maaari ay ayaw niyang nagkakasalubong ang landas nilang dalawa. Hindi rin kasi alam ni Nathaniel kung saan nanggaling ang kagustuhan ng kanyang puso na masilayan muli ang simpleng ganda ni Allen. Tila ba tuluyan na siyang nabighani sa babae at nais niyang pigilan yon. Himalaya atang hindi mo kasamang nililigawan mo. May himigan ang kakaibang tampo at selos sa boses ni Allen. Doon nagtaka si Nathaniel. Sinong nililigawan? Mas nainis si Allen sa maang-maangang tinig ni Nathaniel. Alam mo, napakababaero mo talaga. Ano to? Maang-maangan ka dyan? Si Yula. Hindi ba't nililigawan mo yun? Ano yun? Matapos mo akong hindi pansinin ang may nangyari sa atin. At nakuha mong nais mo. Para kong hangin sa harapan mo. Naglalabas ng sama ng loob si Allen dahil maging siya ay hindi alam kung paano papipigilan ang pag-usbong na nararamdaman para kay Nathaniel. Allen, wala akong nililigawan. Hindi maunawaan ni Nathaniel kung saan nanggagaling ang galit sa boses ng dalaga na para bang matagal na nitong kinikimkim ang galit na yon para sa kanya. Sinungaling ka, Nathaniel! Allen, nagsiselos ka ba? Halos malaglag ang panga ni Nathaniel dahil sa biglaan niyang tanong kay Allen. Lumayo siya sa dalaga upang makahinga ito. Kinuha niya mula rito ang pinakaiingatan nitong sarili kaya nahiya si Nathaniel na pansinin si Allen at isa pa ay baka hindi niya maitagong nararamdaman para sa dalaga. Bakit naman ako magsiselos?
Pag-untugin ko pa kayong dalawa eh. Inis na binangga ni Allen ang balikat ni Nathaniel nang lampasan niya ito. Tinawag pa siya ng binata pero hindi na yon pinansin pa ni Allen. Ayaw niyang aminin na mahal na nga niya si Nathaniel dahil maging siya ay hindi makapaniwalang mahuhulog ang loob sa isang lalaki. Isang kauri ni Adan. Sa mga sumunod na araw, nanatiling magulo ang isip ni Allen. Iniisip niya kung saan ba patungo ang kanilang pagkakaibigan. Si Nathaniel naman ay sinubukang alamin ang nararamdaman kung totoo ngang itinitibok na ng kanyang puso ang pangalan ni Allen. At sa gabing yon, habang tinitingnan ni Allen ang mga bituin, alam niyang wala pang katapusan ng kanilang kwento, lalo nang hindi siya dinugo ng isang buwan. Agad na bumili ng pregnancy test si Allen at halos manlumo nang makitang positive ang lumabas mula roon. Ano na ngayon ang gagawin ko? Parehas na magulong buhay ko. Paano na lang kung pinaghahanap na ako ng mga magulang ko? Mapagtanto nila na hindi ako nagbabakasyon. Bagkus, nagtatago sa kanila. Napahawak na lamang sa kanyang noo si Allen dahil sa sakit ng kanyang ulo. Hindi alam kung kailangan niyang kausapin si Nathaniel, subalit sinubukan pa rin niya. Ano bang kailangan mo sa akin, Allen? Susungitan mo na naman ba ako? Umiling si Allen sa tanong na yon ni Nathaniel. Nathaniel, may matindi tayong suliranin. Panimula ni Allen, kaya kinabahan naman si Nathaniel. Mamamatay ka na? Napairap si Allen dahil bigla siyang biniro ni Nathaniel. Umiling na lamang si Allen. May taning ng buhay mo? Ulol ka ba? Pwede bang maging seryoso ka kahit na saglit lang? Bigla namang nanahimik si Nathaniel bago naupo sa maliit niyang sofa. Ano ba kasi yun? Natanto mong gusto mo akong ligawan? Dapat ba maging gay na ako para kahit papano compatible pa rin tayo? Isang tomboy at isang bakla. Hindi ba't perfect combo yun? Idinadaan na lamang ni Nathaniel sa biro dahil inaamin naman niyang na-miss niyang asarin si Allen. Nathaniel, buntis ako. Buntis lang pala eh. Eh di congratulations sa'yo, di ba? Buntis? Buntis? Malalaki ang matang tumingin si Nathaniel kay Allen at bumaba sa tiyan nito ang titig niya. Para siyang biglang nilamig at tila magkakasakit kaya naman napabuntong hininga si Allen. Anong gagawin natin? Nahihimigan ng takot sa boses ni Allen. Saglit na natigilan si Nathaniel at iniangat ang kamay niya na senyales na tumigil muna si Allen at bigyan siya ng panahon para mag-sink in sa isip niya ang pinagtapat ni Allen. Gusto mo bang ipalaglag ko? Doon na tuluyang natigilan si Nathaniel. Sigurado siyang hindi siya handang maikasal sa hindi niya kilala kaya nga tumakbo siya at nagpakalayo-layo sa mga magulang niyang diktador ngunit hindi niya alam kung bakit masaya ang puso niya sa isipang magkakaanak na sila ni Allen. Ganun na ba siya kabaliw rito? Allen, alam kong hindi mo ako gusto at hindi mo gusto ang batang nasa sinapupunan mo. Pero hindi mabuting gawin ang sinasabi mo. Alam kong katawan mo yan at karapatan mong masunod subalit. Pag-isipan mo muna. Ayokong parehas tayong magsisi. Dahil lang sa kadahilan ng takot tayong kaharapin ng bunga ng pagtatalik nating dalawa. Napakagat sa ibabang labi niya si Allen at nagbabadya ang luha sa kanyang mga mata. Natigilan lamang si Allen nang yakapin siya ni Nathaniel. Pasensya ka na. Humihingi ka ba ng pasensya dahil hindi mo ko kayang panagutan? Kinakabahan man si Allen ngunit wala siyang balak na ipalaglag ang bata. Hindi siya ganon kasamang tao para idamay ang inosenteng bata na wala namang kasalanan sa mga desisyon niya sa buhay. Humihingi ako ng pasensya dahil kasalanan ko kung bakit nandito tayo sa sitwasyong nahihirapan ka kung anong dapat mong gawin. Anong gagawin natin, Nathaniel? Papasukin mo ko. Hindi na gets agad ni Allen si Nathaniel. Anong papasukin? Papasukin mo ko sa puso mo. Hayaan mo kong patunayan na
Handa akong magpakaama sa bata. Oras na ituloy mong pagbubuntis mo. Your body, your choice, Allen. Subalit nais kong pag-isipan mong mabuting desisyon. Kung itutuloy mo ang pagbubuntis mo, nasa tabi mo lang ako. Kasi sperm ko yan eh. Anak ko kaya yan. Lahat na lang dinadaan mo sa biro. Natawa si Nathaniel pero di kalaunan ay naging seryoso ito. Paano nga kung gusto kita? Susubukan mo bang baguhin ang tinitibok ng puso mo? Paano kung subukan mo namang magmahal ng lalaki ulit? Hindi ka magsisisi. Ang pogi ko kaya. Hindi alam ni Allen kung matatawa siya dahil sa kabila ng seryoso nilang pag-uusap ay nadadaan pa rin ni Nathaniel na magbiro na para bang hindi sila nagpansinan ng ilang araw. Baka babaero ka? Napairap naman si Nathaniel bago muling sumagot. Baka nga ikaw pang mababae sa ating dalawa. Pustahan? Yabang mo, Allen. Seryoso ko, Nathaniel. Natatakot ako. Humiwalay sa yakap si Nathaniel at tinawakan ng pisngi ni Allen. I'm here. Hindi naman ako mawawala. Subukan lang natin, Allen. Bigyan mo ko ng pagkakataon na ipakita sa iyong kaya kong mabighani yung puso mo. Dahan-dahan na tumango si Allen kaya naman napangiti si Nathaniel. Nagsusungit-sungit ka pa. Sa akin ka rin naman pala babagsak. Napairap na lamang si Allen dahil sa kahanginan ni Nathaniel, subalit hindi mapagkakailang na panatag ang puso ni Allen na hindi siya mag-isa sa laban na to dahil kasama niya ang binata. Girlfriend kita o boyfriend? Malakas naman niyang sinuntok si Nathaniel. Aba, manigaw ka naman. Kahit naman tomboyin ako, deserve ko pa rin maligawan ng hambog na tulad mo. Malakas na tumawa si Nathaniel at mahigpit na niyakap muli si Allen. I'll be better, Allen. Pangako, hindi mo pagsisisihan na binigyan ng pagkakataon na mapaibig ka. Ilang buwan ang lumipas at unti-unting nagbagong lahat. Ang dating malamig at distansyadong relasyon ni na Allen at Nathaniel ay naging mas magaan at puno ng pagmamahalan. Sa bawat araw na magkasama sila, natutunan nilang tanggapin at yakapin ang isa't isa. Ang mga tawanan at simpleng galak sa bawat araw ay nagbigay sa kanila ng lakas, at ang bawat sandali ng pagsasama nila ay tila isang patunay na may mas maganda pang bukas para sa kanila. Dahil sa pagiging mas malapit at mas bukas sa isa't isa, kumalat sa buong palengke ang tsismis tungkol sa relasyon nila. May mga usapan, may mga mata na nagmamasid, at may mga hindi maiwasang komento mula sa mga kapitbahay. Ngunit hindi na ito pinansin ni Allen. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaligayahan nila ni Nathaniel at hindi ang mga bibig ng mga tao. Sumasakit na ba ang tiyan mo? Gusto mo magpa-check up tayo? Bibili na ba tayo ng mga gamit ni baby? Natawa si Allen dahil mas excited pa yata si Nathaniel na manganak siya kahit na 3 months pa lamang ang tiyan niya. Nang sagutin kasi niya binata ay mas naging maingat to sa kanila ni baby. Nat, kumalma ka nga. Napahawak naman sa kanyang batok si Nathaniel at namula. Hindi alam kung saan nanggagaling ang kagalakan sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwalang ang tinakbuhan niyang kapalaran sa Maynila na pag-aasawa ay siyang matatagpuan niya sa maliit na baryo. Tila nagkaroon siya ng bagong tahanan sa piling ni Allen. Isang araw, nagdesisyon si Nathaniel na lumipat na sa bahay ni Allen. Magiging mas magaan tayo kapag magkasama, Allen. Mas mababantayan din kita lalo pat baka hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Ay sus, hindi pa aminin na gusto lang akong makasama. Wow, haba ng hair ah. Napkin reveal. Alam mo, napaka-KJ mo. Bakit? Hindi mo ba ako gusto? Oo na nga po. Gusto talaga kitang makasama kaya ako na ang magdedesisyon. Provider naman po ako. Ako na ang bahala sa mga gastusin. Diyos ko naman, Allen. Ayaw ka pa ba sa akin? Swerte mo na nga at nalahian ka ng pogi. Napairap si Allen subalit hindi niya matagong kilig na nararamdaman.
Tuluyan ngang lumipat si Nathaniel sa bahay niya. Ngunit sa kabila ng kaligayahan nilang dalawa, hindi rin naiwasan ni Allen ang mga hindi magandang usap-usapan sa kanilang mga kapitbahay. Ang hindi maiiwasang mga pangungusap na nagmumula sa labas ng kanyang bahay. Bakit pa nila piniling ganitong buhay? Magka-live-in na ba sila? Naku, hindi ko nga alam kumari. Kung bakit sa tomboy pumatol si Natnat. Kaya gwapong bata pa naman. Mga ganitong salitang kumakalat. Sa kabila ng lahat ng ito, ni hindi nagbagong pagmamahalan nila ni Nathaniel. May isang pagkakataon, nagpunta si Johan sa bahay nila Allen. Akala ni Allen ay magagalit ito sa nangyaring relasyon sa pagitan nila ni Nathaniel. Ngunit sa halip na magalit, nakita niyang mas naging bukas ang isipan ni Johan. Pinatibay pa nito ang kanilang samahan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman nyo. Pero kung masaya kayo, okay lang sa akin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan ng pagmamahal, Allen. Kaya kahit na masakit sa puso ko, susuportahan ko kayo. Saad ni Johan at tinawakan pa sa kamay si Allen. Hep hep hep. Bawal nang humahawak sa kamay ni Mrs. Maalas yun. Biglang pumasok sa sala si Nathaniel at inagaw ang kamay ni Allen kay Johan. Napaka-arte mo naman, Nathaniel. Hahawakan lang. Napakadamot. Ungot ni Johan. Bawal ngang hawakan, di ba? Hindi nakatiis si Allen at malakas niyang binatukan si Nathaniel dahilan ng pagtawa ng malakas ni Johan. At sa mga sumusunod na linggo, hindi lang si Johan ang nagpakita ng suporta sa kanila. Marami sa kanilang mga kapitbahay, maging sila Nanay Agnes at kakilala sa palengke ay nagsimulang tanggapin at respetuhin ang relasyon nila. Si Allen at Nathaniel, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay natutunan nilang magtiwala sa kanilang sarili at sa isa't isa. Nat, hindi pa gagalaw ang bata dyan sa tiyan ko. Tigilan mo ang pagbulong-bulong. Suway ni Allen dahil sobrang clingy nito. Sa bawat paglipas ng araw, habang lumalaki ang tiyan ni Allen at sa bawat hakbang ng kanilang relasyon, unti-unti niyang natututunan na hindi na lang basta pagmamahal ang nararamdaman niya kay Nathaniel. Naging higit pa ito. Hindi lang siya nabighani, kundi siya'y nahulog na ng buong buo kay Nathaniel. Wala nang naiwang alinlangan sa puso ni Allen. Ngayon, patid na niyang si Nathaniel ang kanyang tahanan. At kahit ano pa man ang sasabihin ng iba, ang mahalaga ay silang magkasama. Sa hirap at ginhawa ngunit gumimbal sa puso ni Allen ang mensaheng natanggap niya mula kay Fiona, ang kaibigan niyang tanging nakakaalam kung nasaan siya. Alice, kumusta ka? Tanong ni Fiona sa kabilang linya kaya naman natigilan si Allen at dahan-dahan na tinanggal ang braso ni Nathaniel na nakayakap sa kanya. Mahimbing na itong natutulog lalo pat malalim na ang gabi. Fiona, himalang napatawag ka sa akin. Mahinang tanong ni Allen. Hindi ka pa ba magpapakita kila Tito Alice? Natatakot na ako. Panimula ng kaibigan kaya nagtaka si Allen. Natatakot? Bakit? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Allen at dahan-dahan na naupo sa sofa. Malapit nang mag-apat na buwan ng sanggol sa kanyang tiyan. May kaliitan ang tiyan ni Allen kaya hindi siya nahihirapan. Ang mga magulang mo kasi, Alice. Kinigipit ang parents ko at tinatakot kami na idedemanda. Oras na hindi ka pa lumabas at magpakita. Alam mo namang ayaw nilang ipalabas sa publiko na nawawala ka kasi kasiraan yun ang pangalan ng pamilya mo. Natatakot na ako sa pwedeng gawin ng mga magulang mo. Kaharapin mo na lang kaya ang kapalaran mong maikasal sa hindi mo kakilalang lalaki. Umiiyak na saad ni Fiona, kaya naman napabuntong hininga si Allen. Ayaw pa man din niyang may natatapakang ibang tao. Makalipas ang isa pang linggo, simula nang naging pag-uusap nila ni Fiona, ay palagi nang lumilipad ang isip ni Allen at halos magimbang nang maipabalita ang pagkalugi ng negosyo ng mga magulang ni Fiona.
Sa koneksyon ng kanyang mga magulang ay alam ni Allen na may kinalaman ng pamilya niya, kaya naman kahit hindi buo ang kanyang loob ay nakapagdesisyon siya na kung saan natiyak na wawasak sa kanyang puso, ngunit hindi niya maaatim na may madadamay na iba dahil lang sa pagtakbo niya sa kapalarang itinakda ng kanyang mga magulang. Nang magmamadaling araw, hinalikan niya sa noong mahimbing na natutulog na si Nathaniel. "Patawad, mahal ko. Naway makabalik ako sa iyo matapos kong ayusin ang gulong na iwan ko sa Maynila." Umiiyak na saad ni Allen. Ayaw niyang ipaalam kay Nathaniel, lalo pat tiyak na sasama ito sa kanya. Kilala niya ang mga magulang, tiyak na huhusgahan lamang nito si Nathaniel. Nag-iwan na lamang si Allen ng liham na hintayin siya nitong bumalik dahil may aasikasuhin siyang importanteng bagay. Nagising si Nathaniel na wala si Allen sa kanyang tabi at hindi siya sanay na hindi niya nasisilayan ng nobya at nahahaplos ang umbok ng tiyan nito. Binuksan niya ang telebisyon habang nagtitimpla ng kape nang mabitawan niya yon dahil sa narinig na balita kasamang litrato ni Allen. "Alice Chua, ang nag-iisang tagapagmana ng mga Chua ay naitakda ng maikasal sa lalaking iniibig nito." Nathaniel! Nathaniel!" Humahangos na pumasok si Johan sa bahay ni Allen. "Nakita mo ba yung balita? Si Allen yun, di ba? Baliw ka! Hindi mo ba alam na umalis si Allen kanina? Nakita raw siya ni Nanay Agnes bitbit ang mga gamit niya." Naikuyom ni Nathaniel ang kanyang kamao at binalot siya ng kakaibang galit. Nagsusuot lamang ba ng maskara si Allen upang ilihim ang totoo nitong pagkatao? Nahulog ba siya sa babaeng mayaman? Napasabunot si Nathaniel sa kanyang buhok nang nilukob ng kakaibang sakit ang puso niya. Hindi niya napansin ang liham ni Allen sa kanya. Natigilan lamang siya na makatanggap ng mensahe mula sa kanyang ama na nais na siya nitong pabalikin sa Maynila upang tapusin na ang napagkasundoan nito. "Anong gagawin mo?" Kinakabahan na tanong ni Johan. "Tatapusin ang gusot sa Maynila at hahanapin si Allen o si Alice Chua o kung sino pa siyang nagtatago sa isang maskara. Hindi ako papayag na mawawala sila ng anak ko. Sa akin silang dalawa. Baka masuntok ko pa kung sino man ang lalaking pakasalan ni Allen." Mariing ani ni Nathaniel. Pumalakpak naman si Johan at sumaludo pa sa kanya. "Makakatikim talaga sa akin si Allen." Naiinis sa saad ni Nathaniel. Hindi na nabasa pa ang naiwang liham ni Allen dahil nagmamadali na ring umalis si Nathaniel upang ayusin ang gulo sa kanyang pamilya. Subalit walang nagawa si Allen nang ipagpilitan ng kanyang mga magulang na makita na muna niya ang lalaking pakakasalan. Kahit nalabag sa loob ay sinunod niya ang mga magulang. Doon niya binabalak na ipagtapat na nagdadalang tao siya na naitatago niya lamang sa maluluwag niyang damit. Sa kabilang dako ay nagkaroon naman ng pagtatalo sa pagitan ni Nathaniel at kanyang mga magulang dahil ayaw niyang dumalo, subalit wala siyang ibang pamimilian. Naunang dumating ang pamilya Chua sa isang mamahaling restaurant habang hinihintay ang pamilya ng mapapangasawa ng kanilang anak. Tila sasabog na ang dibdib ni Allen at gusto niyang maiyak. Maya-maya, dumating ang pamilya ng lalaking pakakasalan ni Allen. Walang kaalam-alam si Allen. Nang lumingon siya sa kanyang likuran, ay halos mamanhid ang kanyang ulo nang magtama ang mga paningin nilang dalawa ni Nathaniel. May gulat sa gwapo nitong mukha pero ang nagpagulat pa kay Allen ay ibang-ibang Nathaniel sa kanyang harapan dahil nakasuot ito ng tuxedo. Habang nag-uusap ang mga magulang, ang mga mata ni Allen at Nathaniel ay nagtagpo sa hindi inaasahang pagkakataon. "Mr. and Mrs. Chua, this is my son, Nathaniel Gamora. Tatagalan lamang kanilang pagtatagpo dahil nasa isang bakasyon ng anak ko." Pagsisinungaling ng ina ni Nathaniel. "That's okay balae. Maging ang anak ko rin ay nagbakasyon kaya tatagalan ang kanilang pagtatagpo." Natatawang saad ng kanyang ina kaya naman unti-unting nag-sink in kay Allen at Nathaniel ang nangyari. "Siyang pakakasalan ko?" "Siyang pakakasalan ko?"
Sabay na tanong ni Allen at Nathaniel habang nakaduro sa isa't isa. Ibaba mo nga yung kamay mo, Alice. Suway ng kanyang ina. Nathaniel, masamang manduro ng babae. Madiing suway rin ng ina ni Nathaniel. Si Allen ay tila naputo lang hininga, nakatingin kay Nathaniel. Nang magkasalubong muli ang paningin nilang dalawa, pareho nilang naramdaman ang matinding pagkabigla. Allen, anak? Si Nathaniel, anak ko. Hetong mapapangasawa mo. Malambing na saad ng ina ni Nathaniel sa kanya kaya napanganga si Allen. Puno ng gulat si Nathaniel at tumingin kay Allen na may pagkalito ngunit natatawa sa laro ng tadhana. Nathaniel, hetong nag-iisa kong anak na siyang magiging asawa mo. Alam naman namin na siya na magiging katuwang mo sa buhay. Saad naman ang ina ni Allen. Ang katahimikan ay pumailan lang sa paligid. Natigilan lang ang kanilang mga magulang nang sabay sila ni Allen na tumawa na parang mga baliw. Sorry po. Malakas sa pagtawa ni Nathaniel pero mangiyak-ngiyak na si Allen. Parang sa isang bulalang ay nawala ang galit ni Nathaniel sa pag-iwan sa kanya ni Allen. Mabilis ang pigtig ng kanyang puso at gustong makipagsuntukan kay Cupido kung bakit pinahirapan pa sila ni Allen. Akala niya ay makikipagsuntukan na siya sa mapapangasawa ni Allen. Dad, Mom, naunahan na po namin kayo. Bago pa ang kasal, nakabuo na nga kami. Natatawa pa rin sa adi Nathaniel kaya naman namumulang yumuko si Allen. Samantalang ang mga magulang na nila ngayon ang naliligaw. Mom, nobya ko po si Allen. Nagkakilala po kami sa baryo. Oh my God! Ang pupusok niyo! Sigaw ng ina ni Nathaniel at piningot ang anak. Nauwi sa matinding asaran sa pagkainan at si Nathaniel lang ang sinesermonan subalit masaya si Allen na si Nathaniel pa rin ang makakatuluyan niya bandang huli. Nang mabigyan sila ng pagkakataon na dalawa na masolong isa't isa, ay hinawakan ni Allen ang kamay ni Nathaniel pero iniwan yon ni Nathaniel na para bang nagtatampo. Bakit ka umalis nang walang paalam? Dapat nagpasabi ka. Hindi yung halos mabaliw ako nang hindi ko nasilayan ang mukha mo kinabukasan nang umalis ka. Sermon ni Nathaniel kay Allen. Nag-iwan ako ng liham. Hindi mo nabasa? Babalik naman ako. Hindi ko itutuloy ang kasal dahil uuwi ako sa'yo. Namumulang saad ni Allen kaya naman lumambot si Nathaniel at nalusaw ang tampong nararamdaman. Kaya pala tayo nagtagpo dito. Kaya pala tayo nakita sa baryo dinadiligan. Ito palang dahilan, Allen. Para ka pala talaga sa akin. Hindi ko akalain na ikaw palang tadhana ko, Nathaniel. Bawat hakbang na ginawa ko, hindi ko akalain na ikaw ang katapat ko. Hindi ko akalain na magaling masyadong maglarong tadhana sa kapalaran ng isang tao. Ngunit hindi ko pinagsisisihan na tumakbo at magtago. Kasi ang pagmamahal, ang tamang tao, at ang tamang pagkakataon na hahanap sa'yo. At nahanap mo ako, Nathaniel. Napangiti si Nathaniel sa sinabi ng kanyang nobya bago dahan-dahan na niyakap ito. Allen, alam ko na mahirap. Alam ko na hindi madali pero ito ang tadhana natin. Wala na tayong takas. Hindi ko man kayang ayusin lahat pero ikaw ang gusto ko. Ikaw lang. Kung hayaan mong magpabakod sa akin, gagawin kong lahat maging perpekto lang na asawa sa'yo. Natawa naman si Allen at hinawakan si Nathaniel sa pisngi nito. Nat ko, walang perpektong tao. Hindi mo kailangang maging perpekto lalo pat maging ako'y hindi rin kayang maging perpekto. Ngunit kaya kong mahalin ka pa ng masigit pa sa pagmamahal ko sa'yo nang nasa baryo pa lamang tayo. Ngayon ko lang natutunan na wala na akong kailangang takpan pa. Hindi ko na kailangan pang magsuot ng maskara upang itago kung sino ba talaga ako kasi matagal na palang nahanap ng tadhanang para sa akin na anumang gawin kong pagtatago at pagtakbo ay mahahanap mo pa rin ako. Mahal kita, Nathaniel. Hindi ko alam kung paano pa natin naharapin ang lahat ng to.
Pero alam ko na ikaw at ako, sa kabila ng lahat ng hirap, ay magkasama. Nagyakap silang dalawa, punong-puno ng emosyon, punong-puno ng pangako, takot at pag-asa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, ang mahalaga ay ang pagmamahalan nilang natagpuan. Kahit pa ang mundo ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Nagulat lamang si Allen nang dahan-dahan na lumuhod si Nathaniel sa harapan niya nang humiwalay ito ng yakap sa kanya. Mahal, wala akong singsing. Kaya ako sumama rito para pigilan ang kasal na to be honest. Pero nang makita kong ikaw ang pakakasalan ko, gamit ang papel na resibo ng nakain natin kanina, ginawa ko tong singsing upang may maibigay sa'yo. Will you marry me? Napahikbi si Allen habang hawak ang may kaliitang umbok sa kanyang tiyan. Yes, pakakasalan kita. Tumayo si Nathaniel at mahigpit na niyakap muli ang mapapangasawa, ang tomboy niyang pinakamamahal, ina ng kanyang anak at magiging anak pa. Walang makakapigil sa atin, Allen. Hindi na tayo magtatago. Sa malayo o sa likod ng maskara. Magkasama na tayo. Magkasama tayo, Nathaniel. Magkasama tayo, mahal ko.